Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama, at sa malamig na salamin ng bintana kung saan tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng Maynila sa kalaliman ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabagal, ritmikong tunog ng dalawang katawang na isa. Ang hangin ay siksik sa pinahalong amoy ng mahaling pabango, ng balat ng isang lalaki, at ng hindi may kakailang singaw ng pagnanasa. Humihinga si Isabel, ang kanyang madaliri ay nakakapit ng mahigpit sa malambot na kumot, ang kanyang ngalabi ay bahagyang nakaawang, napipigil sa mga salitang gustong kumawala. Daniel. Hindi. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanya, halos hindi marinig, isang protesta na nilamon agad ng halik na nag-apoy. Ang kanyang patutol ay mahina, isang formalidad lamang laban sa agos ng damdaming matagal na niyang ikinulong sa loop. Ang kanyang katawan, nasanay sa marahan at maingat na haplos ng kanyang asawa, ay tila muling nabuhay sa ilalim ng mabibilis at mapusok na magkamay ng binatang kahalikan niya. Naramdaman niya ang gaspang ng balat nito sa kanyang balat, ang bigat ng katawan nito na dumedesgrasyang parusa at biyaya. Diyos ko, Daniel. Ang huling salitang kanyang naibulong bago tuluyang nagpadala, ang pagtutol ay naging isang ungongang purong kaligayahan, isang tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, sumasabay sa lagitik ng kanilang mga balat na nakikiskisan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Isabel, ang asawa ni Leo, ang ginang ng isang marangyang tahanan sa isang kilalang subdivision. Sa silid na ito, siya lamang ay isang babay, isang katawan na uhaw sa init, isang kaluluwang naghahanap ng apoy na akala niya ay matagal nang namatay. Habang ang alon ng kaligayahan ay dahan-dahang humuhupa, at ang natira na lamang ay ang tunog ng kanilang napahinga at ang malayong ugong ng siyudad, dahan-dahan siyang iminulat ang mata. Nakita niya ang aninong na mukha ni Daniel, bata pa, puno na lakas, at sa mata nito ay nakita niya ang imahe ng sarili niya, isang babaeng nasa bingit ng pagkasira, isang babaeng muling bumabalik sa kasalanang minsan na niyang tinalikuran. Bakit? Bakit niya hinayaang mangyari ito ulit? Ang kapayapaan na inaalok ng buhay niya kay Leo, ang seguridad, ang respeto, lahat ng iyon ay tila naglaho, ipinakpalit sa ilang sandali ng nakakabalif, bawal, at makasalanang pagnanasa. Ang alaala ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi, pumasok sa kanyang isipan nang walang paalam habang nagmamaneho siya pawi mula sa hotel, habang ang mga ilawng kasada ay humahaplos sa kanyang mukha na parang mga daliring na akusa. Isang pamilyar na kanta mula sa dekada 90 ang tumuktok sa radyo, isang kantang madalas nilang pakinggan noong ang mundo pa niya ay simple, noong ang pag-ibig para sa kanya ay may isang pangalan lamang, Marco. Ang buhay kay Marco, ang kanyang una at dapat sanay huling pag-ibig, ay parang isang lumang litrato na perpektong nakuha ngunit unti-unti nang kumukupas ang kulay. Si Marco ang kanyang kasintahan mula pa noong high school, ang lalaking sumaksi sa lahat ng kanyang mapangarap at takot. Ang pagpapakasal sa kanya ay hindi isang desisyon, kundi isang natural na pagpapatuloy ng kanilang nga buhay, isang bagay na inaasahan ng lahat, isang bagay na tama at nararapat. Sila ang tinaguriang golden couple sa kanilang bayan, ang perpektong halimbawa ng isang matata na pagsasama. Ang kanilang bahay, isang maliit ngunit maayos na bungalo sa isang tahimik na subdivision, ay laging malinis. Ang damo sa kanilang hardin ay laging bagong gupit tuwing Sabado ng umaga. Ang amoy ng bagong tinitimplang kape ni Marco tuwing alas 6 ng umaga ay isang ritual na hudyat ng pagsisimulan ng isa na namang pare-parehong araw. Si Marco ay isang mabuting lalaki, walang duda doon. Siya ay masipag, responsible, at may isang uri ng pagmamahal na tahimik at hindi nangangailangan ng salita. Ipinapakita niya ang kanyang paibig sa paasikaso ng kanilang mga bayarin, sa paayos ng sirang gripo, o sa pabili ng kanyang paboritong cake tuwing anibersaryo nila. Ang kanyang mga haplos ay laging pamilya, laging banayad, puno ng paalaga ngunit walang bahid ng pagnanasa. Siya ay isang litas na daungan, isang matibay na pada na masasandalan. Ngunit para kay Isabel, sa paglipas ng taon, ang pada na iyon ay unti-unting naging pada ng isang kulungan. Isang kulungang gawa sa ginto, comfortable at maganda, ngunit kulungan pa rin. Ang kanyang mapangarap noong dalaga pa siya ang makapaglakbay sa Europa, ang matutong mapinta, ang sumayaw sa ulan ay dahan-dahang napalitan ng malistahan ng bibilhin sa grocery, ng pag-aalala sa pagtaas ng matrikula, at ng pagbili ng bagong kulay ng kurtina para sa sala.
Ang kanilang buhay ay isang perpektong serye nga ritual na walang katapusan. Ang almusal sa eksaktong 6:30 ng umaga, ang paggatid niya sa trabaho, ang pag-uwi niya sa eksaktong 6 gabi, ang hapunan habang nanonood ng balita, at patulo bago mag-alas 10. Ang kanilang mapag-usap ay umikot na lamang sa mabagay na praktikal. Ang budget para sa susunod na buwan. Ang promotion na inaasam ni Marco. Ang sismis tungkol sa kanilang makapitbahay. Walang magadibe tungkol sa signing. Walang pagbabahagi ng lihim na pangarap. Walang ngebulungan sa dilim. Ang katahimikan sa kanilang tahanan ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng resignasyon. At ang katahimikang iyon ay pinakamatindi sa loob ng kanilang silid tulugan. Ang kanilang pagtatali ay naging isa na lamang sa mga gawaing bahay, isang obligasyong kailangang tuparin, kadalasan tuwing Sabado ng gabi, pagkatapos ng isang linggong pagod sa trabaho. Ang ilaw ay laging nakapatay. Ang kanyang halik ay laging sa labi, hindi sa lik, hindi sa balikat. Ang kanyang kamay ay gumagalaw sa pamilya na lugar, walang pagalugat, walang sorpresa. Ang lahat ay mekanikal, mahinahon, at mabilis matapos. Itinuturing niya ang katawan ni Isabel na parang isang bagay na dapat ingatan, hindi isang instrumentong dapat paalabin. Hindi siya kailanman naging marahas sa paraang gusto niya, hindi kailanman naging makasarili sa paraang magpaparamdam sa kanya na siya ay isang bagay na kinakailangan at hindi lamang isang kagustuhan. Sa mga gabing iyon, habang nasa ilalim niya si Marco, ang isip ni Isabel ay naglalakbay sa malayo. Naisip niya ang mga eksena sa mga librong binabasa niya, mga eksena nga naalap na paibigan sa mga dayuhang lugar. Naisip niya ang isang naibang uri nga laki. Isang lalaking hahaplusin siya na parang isang bihirang sining. Isang lalaking hahalikan siya na parang maubusan na ng hangin. Isang lalaking angkinin siya na may kasamang pananasang halos katumbas ng galit. At pagkatapos, sasalakayin siya ang matinding pagkakasala. Sino siya para isipin ang maganitong bagay habang ang kanyang mabuting asawa ay tapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin? Ngunit kasunod ng pagkakasala ay ang isang mas malalim na kalungkutan. Isang pakiramdam na siya ay hindi nakikita, na ang kanyang pagkababay, ang kanyang sariling apoy, ay unti-unting namamatay. Pinapatay nga araw-araw na rutina, at isang paibig na litas ngunit walang buhay. Minsan, tinititigan niya ang kanyang sarili sa salamin pagkatapos maligo. Nakikita niya ang isang katawang bata pa, makinis, may makurba na hinahangaan ng ibang lalaki. Nakikita niya ang isang babaeng may kakayahang magmahal ng lubusan, isang babaeng may apoy sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang babaeng iyon ay nakakulong sa loob, naghihintay ng isang taong makakakita sa kanya, isang taong maglalakas loob na buksan ang hawla. Nagsimula siyang makaramdam ng isang uhaw na hindi niya mapangalanan, isang pagkagutom para sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Ito ay tungkol sa pagnanais na maramdamang buhay siya ulit, na maramdamang siya ay isang babae, hindi lamang isang asawa. Ang buhay kay Marco ang naktayoeng mapadaeng kanyang unang kulungan. At sa loob nga mapada na iyon, sa gitna ng perpektong kaayusan at nakakabinging katahimikan, isang binhingang kawalang kasiyahan ang itinanim. Isang binhi na sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang tumubo, naugat, at naghintay lamang ng tamang panahon, ng tamang ulan, upang sumibol at sirain ang lahat ng nakasanayan. Ang pag-ibig na iyon, na minsan ay naging kanyang lahat, ay naging pundasyon ng kanyang paghahanap, ang simulang kanyang mahabang paglalakbay sa pagitan ng kasalanan at kaligtasan. Ang pagbabago ay hindi dumating na parang isang malakas na bagyo, kundi parang isang mahinang ambon na hindi mo namamalayan ay basang-basa ka na pala. Nasimula ito sa isang gabi ng Huwebes, sa isang art exhibit na dinaluhan ni Isabel ng laba sa kanyang kaluban. Ito ay isang obligasyon mula sa kumpanyang pinapasukan niya noon, isang event na tinanggihan ni Marco dahil, sa kanyang mga salita, wala siyang pasensya sa mga pinta-pinta na hindi maintindihan. Kaya naisa siyang pumasok sa isang mundo na ibang-iba sa kanyang nakasanayan. Ang gallery ay puno nga taong sofistikado, may hawa na kopitang ala, at nausap sa paraang mahina ngunit puno nga opinyon. Ang nga pada ay puti at mataas, at ang nga nakasabit na obra ay tila nga sigaw ngang kulay at emosyon magulo, marahas, at puno ngang buhay. Pakiramdam ni Isabel ay isa siyang dayuhan, isang ibon na may ibang kulay ng balahibo na napatpat sa ibang kawan. Habang palakat-lakat siya, sinusubukang makmuhang interesado sa maobra,
isang lalaki ang pumukaw sa kanyang pansin. Nakatayo ito sa harap ng pinakamalaking painting sa gallery, isang magulong pasabog ng kulay pula, itim, at ginto. Hindi ito katulad ng ibang mabisita. Ang suot niya ay isang kupasing itim na t-shirt at maong na may mga mansa ng pintura. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba at magulo na tila hinaplos lamang ng hangin. Ngunit ang kanyang tindi ay puno ang kumpiyansa. At ang paraan ang pagtitik niya sa painting ay tila mayroon silang isang lihim na pag-usap. May hawak siyang sariling kwaderno at lapis, at paminsan-minsan ay may iginuguhit dito. May kakaibang enerhiya sa paligid niya. Isang enerhiyang hilaw at hindi pinakikinis, na tila hindi siya nababagay ngunit siya mismo ang sentro ng lugar na iyon. Sinubukan niyang iwasan ang kanyang direksyon, ngunit tila may magnet na humihila sa kanya patungo sa painting na tinititigan nito. Tumayo siya ilang talampakan mula sa lalaki, pinakunwaryang sinusuri ang obra. Para sa kanya, ito ay isang magulong koleksyon ng makulay. Ngunit habang tinititigan niya, may nakita siyang isang figura sa gitna ng kaguluhan, isang anyo ng isang babaeng sumisiga o sumasayaw, hindi niya matiyak. Nakikita mo rin ba siya? Isang boses, malalim at medyo magaspang na tila mula sa paninigarilyo, ang bumasa sa kanyang pag-isip. Napalingon siya at nakita ang lalaki, nakatayo na ngayon sa tabi niya. Ang kanyang mata ay mas madilim pa kaysa sa inaasahan niya, parang dalawang balon na walang katapusan. Ang babae sa gitna ng apoy, duktong nito, hindi inaalis ang tingin sa painting. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong makita, mahinang sagot ni Isabel, medyo nahihiya. Hindi ako masyadong maalam sa sining. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Hindi mo kailangang maging maalam. Kailangan mo lang maramdaman. Itinuro niya ang painting. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nakikita mo, kundi sa kung ano ang ipinararamdam nito sa iyo. Kaguluhan, pagnanasa, kalayaan, mga bagay na hindi mo mahahanap sa isang mayos at tahimik na buhay. Ang masalitang iyon ay tumama kay Isabela na parang isang sampal. Isang maayos at tahimik na buhay. Ito ang perpektong deskripsyon ng kanyang pairal. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang estranghero ang nagsalita ng wikang naiintindihan ng kanyang kaluluwa. Ako si Javier, sabing lalaki, inilahat ang isang kamay na may mga mansa rin ng pintura. Inabot ni Isabel ang kamay nito. Ang kanyang balat ay magaspang ngunit mainit, at nang madikit ang kanilang mga palad, isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong braso. Isang kislap na matagal na niyang hindi naramdaman. Isabel, sabi niya, at napansin niyang medyo nanginginig ang kanyang boses. Hindi binitawan ni Javier ang kanyang kamay. Sa halip, marahan niya itong hinawakan. Ang kanyang mata ay sinusuri ang bawat detalyeng kanyang mukha. Isabel, inulit niya ang pangalan, na parang nilalasap ang bawat pantig, ang iyong mga mata. May lungkot diyan. Pareho kayo ng babae sa painting. Nakakulong sa isang magandang kwadro, gustong kumawala. Ang kanyang katapatan ay nakakagulat at nakakabiyani. Walang sinuman, kahit si Marco, ang nakapansin sa lungkot sa kanyang nga mata. Para sa lahat, siya ay masaya, kontento. Ngunit ang lalaking ito, sa loob lamang ng ilang minuto, ay tila nakita ang kaluluwa niya. Nainit ang kanyang mapisngi at marahan niyang binawi ang kanyang kamay. Nasimula silang maklakat-lakat sa gallery, ngunit hindi na ang mapainting ang kanyang tinitingnan, kundi si Javier. Ang paraan niya ng pagsasalita ay puno ng pasyon, na parang ang signing at buhay ay isang bagay para sa kanya. Ikinuwento niya ang kanyang mapangarap, ang kanyang pagkamuhi sa mga patakaran, ang kanyang paniniwala na ang buhay ay dapat maranasan ng lubusan, hindi lamang pakmasdan. At habang nasasalita siya, pinamamasdan siya ni Isabel. Ang galaw ng kanyang kamay, ang kislap sa kanyang mata, ang paraan ng pagbaksa ng kanyang buhok sa kanyang no. Sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ni Isabela na may isang pada sa loob niya na unti-unting gumuho. At habang nakikinig siya, naramdaman niyang pinamamasdan din siya ni Javier. Ngunit ang tingin nito ay iba. Hindi ito ang tingin ng paganga na nakukuha niya mula sa ibang mga lalaki. Ito ay isang tingin ng pag-aral, ng pagtuklas. Tinitingnan nito ang kurba ng kanyang liit na natatakpan ng ilang hiblang ang kanyang itim na buhok, ang kanyang nga balikat na bahagyang kita sa kanyang sedana blusa, ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang labi kapa siya ay nag-iisip. Sa ilalim ng kanyang nga titik,
Naramdaman ni Isabel na siya ay hindi lamang isang magandang mukha, kundi isang misteryo na gustong tuklasin. Nang malapit nang matapos ang gabi, huminto sila sa isang sulok na hindi gaanong matao. Alam mo Isabel, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay mas bumaba, mas malapit. Mayroon kang isang halimuyak. Hindi ito basta pabango. Lumapit siya ng bahagya, na tila inaamoy ang hangin sa pagitan nila. Napigil ni Isabel ang kanyang hininga. Amoy ulan, bulong niya. Parang amoy ng isang paparating na bayo. Tahimik sa una, ngunit alam mong may dala itong kidlat at kulo. Ang kanyang mga salita ay parang isang haplos, isang pangako, isang babala. Walang anumang papuri sa kanyang ganda ang nakapaparamdam sa kanya ng ganito isang halo ng takot at kilig. Nang gabing iyon, umuwi si Isabel sa kanyang tahimik na bahay, sa kanyang mabuting asawa, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa gallery. Dala-dala niya ang alaala ng ngamatang madilim, ng kamay na may mansa ng pintura, at ng isang boses na nangako ng isang bagyo. Ang apoy, na matagal nang natutulo sa loob niya, ay nasimula ng magliyak. Isang maliit na baga, na sa masusunod na araw, ay lalaki at lalamunin ang lahat. Ang ka ni Javier, na may mansa na pintura sa isang sulok, ay naging isang sagradong anting-anting at isang mabigat na pasanin para kay Isabel. Sa loob ng isang linggo, itinago niya ito sa pinakailalim na bahagi ng kanyang aparado ng nga alahas, sa ilalim ng nga kwintas at pulseras na regalo ni Marco. Bawat gabi, bago matulog, binubuksan niya ito at tinititigan ang sulat kamay ni Javier malakas, padaskol-daskol, at puno ang karakter. Ang bawat letra ang kanyang pangalan at ang manumero ang kanyang telepono ay tila isang imbitasyon sa isang mundong hindi niya alam kung handa siyang pasukin. Pinagtatalunan ng kanyang isip ang tama at mali, ang tungkulin at pagnanasa. Nakikita niya ang mukha ni Marco, ang kabutihan nito, ang kanilang nga pinagsamahan. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang nga mata ni Javier, ang apoy, ang pangako ng isang bagyo, at isang pagkagutom na mas malakas kaysa sa kanyang konsensya ang sumisiga sa loob niya. Isang hapon, habang nag-isa sa bahay at napapalibutan ang nakakabinging katahimikan ng kanyang perpektong buhay, sumuko siya. Kinuha niya ang kanyang telepono, at sa nanginginig na mga daleri, naktipa siya nga isang maikling mensahe, si Isabel ito. Mula sa gallery, ang pagpindot sa send ay parang pagtalon sa isang bangin ng walang kasiguraduhan kung saan siya babaksak. Ilang minuto lamang ang lumipas, tumuno ang kanyang telepono. Alam kong ikaw yan. Naghihintay ako. Ang kanilang unang pakikita ay sa isang maliit na kapihan, isang lugar na bukas sa publiko, isang pagtatangkang panatilihing simple at walang mali siya ang lahat. Ngunit mula sa sandaling umupo si Javier sa tapat niya, alam ni Isabel na walang magiging simple sa kanilang dalawa. Ang pag-usap nila ay hindi tungkol sa panahon o trabaho. Ito ay tungkol sa makulay na hindi nakikita, sa musikang hindi naririnig, at sa pangarap na matagal nang ibinaon. Habang nagsasalita si Javier, ang kanyang nga mata ay hindi umaalis sa kanya, na parang hinuhubaran siya hindi ngang damit, kundi ngang kanyang nga pakukunwari. Bawat ngiti, bawat tawa ni Isabel ay may kasamang kaba. Ang simpleng paabot niya sa asukal at ang asidenteng padampingan nilang nga daliri ay nadulo ng apoy na gumapang sa kanyang buong katawan. Nasimula ang pagbabago kay Isabel. Ang pagbabagong hindi napapansin ni Marco, ngunit tiyak na nararamdaman niya sa bawat patibok ng kanyang puso. Mas matagal na siyang humaharap sa salamin sa umaga. Na-eksperimento siya sa mabagong kulay na lipstick, makulay na mas mapangahas, mas matingkad. Ang kanyang mga damit pantrabaho ay unti-anting napalitan ng mga blusang mas malambot ang tela, mga paldang mas humahapit sa kanyang balakang. Isang hapon, sa isang department store, natakpuan niya ang sarili sa seksyon ng madamit panloob. Ang kanyang makamay ay kusanang dumampot sa isang set na gawa sa pulang-pula na puntas. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang init ng hiya at ang kilig ng kasalanan. Binili niya ito, itinago sa isang paper bag sa ilalim ng upuan ng kanyang kotse, at nang makauwi, inilagay sa pinakasulok ng kanyang drawer, sa ilalim ng maputi at beige na cotton na nakasanayan niya. Ang pulang-pulang saplot na iyon ay naging isang simbolo ng kanyang lihim. Isang pisikal na manifestasyon ang Isabel na gusto niyang maging para kay Javier. Pagkatapos ng ilang pagkikita sa mga kapihan at parke, dumating ang imbitasyong kinatatakutan at inaasam niya. Gusto kong ipakita sa iyo kung saan isinisilang ang kaguluhan,
sabi ni Javier sa telepono. Pumunta ka sa studio ko. Ang kanyang studio ay nasa isang lumang gusali sa Maynila, isang lugar na puno ngang sining at alikabok. Ang amoy ngang turpentine at oil paint ay sumalubong sa kanya sa may pintuan. Ang loob ay esaktong kabaliktaran ng kanyang tahanan magulo, may mga nakalat na canvas, matuyong paintbrush sa mga lata, at mga libro sa sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang kapayapaan. Dito, ang pagiging hindi perpekto ay isang sining. Ipinakita sa kanya ni Javier ang kanyang magawa, ipinaliwanag ang bawat hagot ng pinsel na may pagmamahal at pasyon. Pagkatapos, dinala siya nito sa harap ng isang malaking canvas na nakatakip ng puting tela. Mayroon akong ginagawa, sabi nito, ang kanyang boses ay isang bulong, mula noong gabing nakilala kita. Dahan-dahan niyang inalis ang takip. Ang nasa canvas ay hindi isang malinaw na larawan, kundi isang impresyon mga kurba, anino, at sa gitna, isang pares ng mga matang malungkot ngunit nagalap. Mga mata niya, napahawa si Isabel sa kanyang bibig. Walang salitang lumabas. Lumapit si Javier mula sa kanyang likuran, ang init ng katawan nito ay nararamdaman niya kahit hindi sila makadikit. Nakita ko ang apoy sa likod ng yelo, bulong nito sa kanyang tainga. At gusto kong palayain ito. Iyon na. Iyon ang sandaling gumuho ang lahat ng kanyang depensa, humarap siya dito, at bago pa man siya makapagsalita, ang ngalabi ni Javier ay sumakop sa kanya. Ang halik ay hindi marahan, ito ay gutom, mapusok, puno ngang pagnanasang matagal na nitong pinigilan. Ito ay lasang kape, sigarilyo, at kasalanan. Ang kanyang makamay ay humaplos sa kanyang likod, sa kanyang baywang, hinihila siya palapit, inaangkin ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Javier, mali ito. Sinubukan niyang sabihin, ang mga salita ay garagal at halos walang tunog, may asawa ako. Wala siya rito, sagot ni Javier, ang kanyang mahali ay bumaba sa kanyang liig, sa kanyang balikat, naiwan ng manaapoy na marka. Ang kanyang ang makamay ng isang pintor na sanay lumiha, ay nasimulang hubarin ang kanyang blusa, ang kanyang palda, na parang pag-aalis ang hindi kinakailangang leya upang makita ang tunay na obra sa ilalim. Sa ilalim ng liwanag ng isang dilaw na bumbilya na nakasabit sa kisama, sa sahig na natatapan ng lona, naganap ang unang kasalanan. Ang kanyang nga protesta ay naging nga ungol, ang kanyang takot ay naging purong pagnanasa. Naramdaman niya ang gaspang ng lona sa kanyang likod, isang paalala kung gaano sila kalayo sa malambot na kama na ibinabahagi nila ni Marco. Ang makamay ni Javier ay isang eksplorasyon magaspang, mainit, at alam kung saan hahanapin ang mga lugar na hindi pa kailanman nagigising sa kanya. Nang makita nito ang pulang-pulang puntas na suot niya, isang mahinang ungol ng pahanga ang kumawala dito. Alam kong naghihintay ka rin, bulong nito. Ang bawat haplos, bawat halik, ay isang pagpapalaya sa mga taon ng pagkakatali, mga taon ng pagkagutom. At nang sa wakas ay naging isa sila, ang kanyang sigaw ay hindi lamang sigaw ng pisikal na kaligayahan, kundi isang sigaw ng kaluluwang sa wakas ay nakalaya kahit sa loob lamang ng ilang sandaling ng ninakaw na panahon. Habang nakahiga siya sa mabisik nito, sa gitna ng amoy ng pintura at pawis, tiningnan niya ang mahindi patapos na painting sa paligid. At napagtanto niya, isa na rin siya sa iyon magulo, hindi patapos, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, puno ngang kulay. Ang bawat ninakaw na sandali kasama si Javier ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ng pagsasama nila ni Marco. Ang dating tahimik at payapang tahanan ay naging isang entablado ng pagkukunwari. Ang bawat paalis ni Isabel para ma-overtime o makipakita sa makaibigan ay may kasamang mabigat na tanikalaing kasinungalingan. Nagsimula siyang maging eksperto sa pagtatago pakbura ng mga text message, pahuhugas ng damit para mawala ang amoy ng pintura, paimbento ng mga kwento para patakpan ang nga oras na wala siya. Ang halik ni Marco sa kanyang pag-uwi ay parang isang nababagang bakal sa kanyang pisngi, isang paalala ng kanyang kataksilan. Ang banayat na haplos nito sa gabi ay tinutugunan niya ng patalikot at pakukunwaring pagod. Si Marco, sa kanyang kawalang malay, ay hindi agad nakahalata. Ang napansin lamang niya ay ang unti-anting panlalamig ng kanyang asawa. Ang dating matamis na ngiti nito ay napalitan ng pilit na pangiwi. Ang nga mata nito ay laging tila malayo ang tingin kahit pa sila'y makatabi. Inakala niyang dala lamang itong stress sa trabaho o simpleng pagbabagong panahon. Sa kanyang kabutihan,
Lalo pa niyang inasikaso si Isabel. Ipinagluluto niya ito ng paboritong pagkain, minamasahe ang manggabalikat nito, at hinahayaang magpahinga. Ngunit ang bawat kabutihang ipinapakita ni Marco ay lalo lamang napapabigat sa krus na pinapasan ni Isabela. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang salamin na napapakita kung gaano karumal-dumal ang kanyang ginagawa. Ang pagguho ay nasimula sa isang maliit, walang kasaysayang bagay. Isang gabi, masayang ibinalita ni Marco na naaprubahan na ang kanilang housing loan para sa pagpapalaki ng kanilang bahay. Isang maliit na studio para sa mga halaman mo, Belle, sabi nito, ang mga mata ay naniningning sa tuwa. At isang mas malaking kwarto para sa magiging anak natin. Naglabas ito ang isang blueprint, ipinapakita ang mga pangarap niya para sa kanila isang pamilya, isang mas malaking tahanan, isang hinaharap na makasama. Habang nakatingin si Isabel sa mga guhit sa papel, hindi niya nakita ang isang magandang kinabukasan. Ang nakita niya ay ang nga padangang isang mas malaking kulungan. Ang salitang studio ay tumusok sa kanyang puso, ang isip niya ay agad na lumipat sa magulo at maalikabok na studio ni Javier, ang lugar kung saan siya tunay na nabubuhay. At ang ideya ang pagkakaroon ng anak kay Marco, isang bunga ang isang paibig na matagal ng patay, ay tila isang sentensya ang habang buhay na pagkabilanggo. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng lahat ng kasinungalingan ay bumaksak sa kanya sa sandaling iyon. Ang ngaluha ay nasimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding kalungkutan at pagkakasala. Nag-aalala si Marco. Belle, anong problema? Hindi mo ba nagustuhan? Umiling si Isabel. Ang ngahikbi ay hindi na mapigilan. Marco. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basa at nanginginig. Kailangan nating mausap. Naupo sila sa sofa sa sala, ang blueprint ng kanilang mga pangarap ay nakalata sa lamesa sa pagitan nila na parang isang malamig na bangkay. Ang katahimikan ay masakit, pinupuno lamang ng mapigil na pag-ibig ni Isabel. Nahintay si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Marco, patawarin mo ako, sa wakas ay nasabi niya. Hindi ko na kayang mapanggap. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan. Tumingin siya ang diretso sa mga mata ng kanyang asawa, mga matang puno ang pagtitiwala na malapit na niyang wasakin. Marco, may iba ako. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang bala na tumama sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Nakita ni Isabel ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pag-alala ay naging pagkalito, ang pagkalito ay naging pagkabigla, at ang pagkabigla ay naging isang uri ng sakit na hindi may pinta, isang sakit na tila sinipsip ang lahat ng kulay at buhay mula sa kanyang mukha. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Natahimik lamang ito, na parang isang estatuang biglang nabasa mula sa loob. Sino? Iyon lamang ang salitang lumabas sa bibig nito, mahina at halos pause. Hindi sumagot si Isabel. Ano pa ang saysay-eng pangalan? Kailan pa? Tanong ulit ni Marco, ang kanyang boses ay nasimula ng manginig. Ilang buwan na, sagot niya, ang bawat salita ay parang bubok na sumusuga sa kanyang lalamunan. Ang huling tanong ni Marco ang pinakamasakit sa lahat. Bakit, Belle, hindi pa ba ako sapat? Ang pagmamahal ko, hindi pa ba sapat? Sa tanong na iyon, tuluyan nang gumuho si Isabel. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi lubusang naiintindihan? Paano niya sasabihin na ang problema ay hindi ang kakulangan ng pagmamahal nito, kundi ang sobrang katahimikan nito? Paano niya sasabihin na hinahanap niya ang isang apoy na hindi nito kayang ibigay? Hindi ikaw, Marco, humagulgol siya. Ako ang problema. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa kanilang buhay. Walang sigawan, walang basagan ng gamit. Ang mayroon lamang ay isang mabigat at malakit na katahimikan na pinupuno ng matuno na sirang tiwala at mga pusong duro. Ang masumunod na araw ay isang impyerno. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang kanyang pamilya ay puno ng pagkadismaya. Ang pamilya ni Marco ay puno ng galit at panghuhusga. Ang kanilang makaibigan ay dahan-dahang lumayo. Hindi alam kung kanino papanik, hanggang sa wala nang natira sa panik niya. Siya ay naging ang krida, ang makasalanan, ang babaeng sumira sa isang mabuting lalaki. Ang nga simpleng papunta sa palengke ay naging isang pagsubok, puno nga bumubulong na tinik at mga matang mapanghusga. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit at kahihiyan,
may isang kakaibang pakiramdam na umusbong sa loob ni Isabel, isang pakiramdam ng kalayaan. Tapos na ang pakukunwari. Wala ng mga lihim. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginawa niya ang isang desisyon para sa kanyang sarili, gaano man ito kasama at kasakit. Pinili niya ang kanyang pagnanasa kaysa sa kanyang tungkulin. Pinili niya ang bagyo kaysa sa kalmadong dagat. At sa pagpiling iyon, kahit nawala ang lahat, natakpuan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog. Isang linggo pagkatapos ang pag-amin, naampake si Marco. Ginawa niya ito ng tahimik, bawat damit ay maingat na tiniklop, na parang isang ritual ng pamamaalam. Hindi sila nausap. Ano pa ang sasabihin? Bago ito umalis, inilapat nito ang kanyang singsing sa kasal sa ibabaw ng lamesa sa kusina, sa tabi mismo ng blueprint ng bahay na hindi na nila kailanman itatayo. Tumuno ito ng bahadya ng tumama sa kahoy, isang tuno na hudyat ng katapusan. Pagkasara ng pinto sa kanyang likuran, naramdaman ni Isabel ang bigat ng kanyang kalayaan. Ang bahay ay biglang naging malaki at walang laman. Ang katahimikan ay hindi napayapa, ito ay nakakabingi, isang malawak na kawalan. Sa gitna ng pagkawasa, isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang nga kamay ay nanginginig pa rin, at tinawagan si Javier. Tapos na, sabi lang niya. Umalis na siya. Halika rito, sagot ni Javier, ang kanyang boses ay kalmado at sigurado, ang tanging matatak na bagay sa naguguhong mundo ni Isabel. Sumakay siya sa kanyang kotse, iniwan ang bahay na puno ang nga alaala, iniwan ang buhay na kanyang winasa, at nagmaneho patungo sa magulong studio sa Maynila. Nagmamaneho siya palayo sa maabo ang kanyang unang yugto, tumatakbo papunta sa apoy na kanyang pinili. Umaasa na ang init nito ay sapat na para hindi siya lamigin sa gitna ang kanyang bagong kalayaan. Ang paglipat ni Isabel mula sa malinis at tahimik na bungalo ni Marco patungo sa magulo at maingay na apartment ni Javier ay parang paktalon mula sa isang payapang lawa patungo sa isang rumaragasang talon. Ang apartment ni Javier ay isang maliit na espasyo sa itaas ng isang lumang gusali, kung saan ang tunog ng gabusina at sigawan sa kalsada ay nagsisilbing palagyang musika. Ang amoy ngang pintura at terpentine ay nanunuo sa bawat sulok. Humahalo sa amoy ngang kape, sigarilyo, at kung anuman ang kanilang niluluto. Walang kaayusan, walang organisasyon. Ang nga libro ay nakatambak sa sahi. Ang nga damit ay nakasampay kung saan-saan, at ang bawat patak na ibabaw ay may mansa ng iba't ibang kulay. Ngunit para kay Isabel, ang kaguluhang iyon ay ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Ito ay isang testamento sa isang buhay na hindi sinusukat ng kalinisan o kaayusan, kundi ng pasyon at pagkamalihain. Ito ang kanyang kalayaan. Sa maunang buwan, ang kanilang buhay ay isang tuloy-tuloy na honeymoon. Ang mundo sa labas ang mga mapanghusgang mata, ang nawalang kaibigan, ang sakit na idinulot niya ay tila naglaho. Ang kanilang apartment ang naging kanilang santuaryo, ang kanilang buong universo. Gigising sila hindi dahil sa tunog nga alarm clock, kundi dahil sa sina nga araw na tumatama sa kanilang mga muha, o sa biglaang pagnanasang maghalikan. Walang mga plano, walang mga iskedule. Ang nga araw ay dumadaloy lamang, puno ng pagpipinta, pagbabasa ang tula, pagtuktok ni Javier ng kanyang lumang gitara, at walang katapusang pausap na tumatagal hanggang madaling araw, na sinasabayan ng murang ala at halahakan. Dito, si Isabel ay hindi na lang asawa, siya ay isang musa. Ipininta siya ni Javier ng paulit-ulit habang natutulog, habang nagluluto, habang naliligo. Sa bawat hagot ng pinsel, nararamdaman niyang mas nakikita siya, mas naunawaan, kaysa sa 10 taon ng pagsasama nila ni Marco. Nabago ang kanyang anyo. Itinapon niya ang kanyang formal na bestida at blusa. Ang kanyang aparador ay napuno ng mahahabang palda na malayang lumilipat sa hangin, mga maluluwa na blusang may burda, at mga alahas na gawa sa pila at bato. Hinayaan niyang humaba ang kanyang buhok, malaya at bahagyang kulot, na madalas ay may matilamsik pang ang pintura mula sa pagtulong niya kay Javier. May isang bagong kislap sa kanyang mata, isang kislap ng isang taong hindi lamang umiiral, kundi tunay na nabubuhay. Ang kanilang pagpapakasal ay simple at biglaan, tulad ng lahat ng bagay sa kanilang buhay. Isang hapon, habang nakahiga sa kama, bigla na lang sinabi ni Javier, "Pakasalan mo ako." Walang singsing, walang pagluhod. Isang tanong lamang na punong katiyakan. Kinabukasan, pumunta sila sa City Hall, suot lamang ay maong at t-shirt,
kasama ang dalawang kaibigang pintor bilang saksi. Ang kanilang selebrasyon ay ginanap sa kanilang apartment, isang maingay na pati na puno nga kawa-alaga ng sining, ala, at musika. Habang hawak niya ang kamay ni Javier at nakikipagsayawan sa gitna ng kanilang magulong sala, naramdaman ni Isabel ang isang tagumpay. Ito ang kanyang paghihimaksik, ang kanyang papili, ang kanyang bagong simula. Ang kanilang pagsasama ay binuo at pinapatakbo ng isang matinding puwersa. Ang pagnanasa. Ang pagtatalik ay hindi lamang isang gawain sa gabi. Ito ang kanilang wika, ang kanilang paraan ng komunikasyon, ang kanilang solusyon sa lahat ng bagay. Ito ay biglaan at mapuso sa gitna ng pagluluto sa kusina, isasandal siya ni Javier sa pada at angkinin. Habang nagpipinta, bigla siyang bubuhatin at ihahatid sa sahig na natatapan ng lona. Sa kalagitnaan ng gabi, gigisingin siya ng mga halik na gutom at mapilit. Ang kanilang pag-ibig ay pisikal, marahas, at walang hangganan. Ngunit ang apoy na nabibigay buhay ay siyaring apoy na nanununok. Ang kanilang matinding pasyon ay may katumbas na matinding nga pag-away. Ang nga ito ay sumisilak mula sa maliliit na bagay. Isang hindi nabayarang upa, ang selos ni Isabel kapag may ibang babaeng humahanga sa signing at sa gumawa nito, ang pagkadismaya ni Javier kapag nararamdaman niyang hinahanap ni Isabel ang seguridad na iniwan nito. Ang kanilang nga sigawan ay umaalingaw-ngaw sa manipis na mga pada nga apartment, puno nga akusasyon at masasakit na salita. May mga pagkakataong nagbabatuhan sila nga maunan o nagdadabok palabas ng pinto. Subalit ang maaway na ito ay hindi kailanman natatagal. Dahil kung gaano kabilis sumiklap ang kanilang galit, ganon din kabilis ito pinapatay ngang isang mas malakas na damdamin. Ang pag-away ay palaging natatapos sa isang paraan. Sa isang marahas na padyakap, sa mga luhang nagahalo sa mga halik, at sa isang pagtatalik na mas matindi, mas desperado kaysa sa dati. Sa sahig, sa lamesa, sa banyo ginagawa nila ito na parang ito ang tanging paraan para ayusin ang lahat, para burahin ang sakit, para muling paisahin ang kanilang mga sarili. Ang kanilang pagtatali ang naging kanilang reset button. Ngunit ito ay isang mapanganib na laro. Ang nga problema ay hindi tunay na nare-resolba. Pansamantala lamang itong ibinabaon sa ilalim ng pisikal na kaligayahan. Naghihintay na muling sumulpot, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Sa gitna nga alap na buhay na ito, nasimulang makaramdam si Isabel ng isang maliit, malamig na takot. Ang kawalan ng seguridad sa pananalapi ay nasimulang maging isang tunay na problema. May mga araw na pancit-canton lang ang kanilang kinakain. May mga pagkataong napuputulan sila ng kuryente. Pinatatawanan lang nila ito noon, itinuturing na bahagi ng kanilang romantikong buhay bohemian. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang ngatawa ni Isabel ay hindi na umaabot sa kanyang nga mata. Nagsimula siyang mag-alala, magbilang ng pera, maanak mang katatagan sa gitna ng kanilang malihaying kaguluhan. Ang parehong kawalan ng plano na minahal niya noon ay nagsimula ng magdulot sa kanyang pagkabalisa. Sa paling ni Javier, siya ay isang ibong pinalaya mula sa kanyang gintong hawla na tutong lumipat ng mataas at malaya. Ngunit napatanto niya na kahit ang ibon ay kailangan ng isang pugat na matibay, isang lugar na ligtas na mauwian pagkatapos ang mahabang paglipad. At sa gitna ng apoy kanilang pagmamahalan, nagsimula siyang mataka kung ang kanilang pugat, nagawa sa purong pasyon at pagnanasa, ay sapat na bang matibay para hindi gumuho sa unang malakas na buhos na ulan. Ang apoy, gaano man kalakas, ay hindi maaring mag-alap magpakailanman ng walang panggatong. At ang panggatong sa relasyon nina Isabel at Javier, ang purong pasyon at ang kilik ng pagiging bawal ay unti-unting naubos, inilalantad ang malamig at batuhang lupa sa ilalim nito. Ang dating nakakakilig na siklong ng away at pagbabati ay naging isang nakakapagod na rutina. Ang kanilang gasigawan ay nawalan na ng alap, napalitan ng panunumbat. Ang kanilang pagtatalik pagkatapos ay hindi na paalap ng pagnanasa, kundi isang mekanikal na kilos, isang desperadong pagtatangkang buhayin ang isang bagay na kapwa nila alam na namamatay na. Ang kaguluhan ng kanilang apartment, na dati simbolo ng kalayaan para kay Isabel, ay naging salamin ng kaguluhan ng kanilang buhay. Ang nga hindi nabayarang bayarin ay hindi na isang nakakatawang aberya, kundi isang palagyang multo na nadudulot ng pagkabalisa. Para makatulong, napilitan si Isabel na tumanggap ng isang trabaho bilang waitress sa isang restaurant, isang trabahong malayo sa kanyang pinaaralan at estado sa buhay nun. Gabi-gabi,
Umuwi siyang amoy prinitong pagkain at pagod, para lamang datnan si Javier na nakikipainuman sa mga kaibigan nito, o abala sa isang painting na maaring hindi naman mabenta. Ang maliit na hinanakit ay nasimulang maugat sa kanyang puso. Isinuko niya ang lahat para sa lalaking ito, para sa buhay na ito. Ngunit habang siya ay nagtatrabaho para sa kanilang ikabubuhay, si Javier ay tila nananatili sa kanyang mundo ng sining, malaya sa mga responsibilidad na unti-unting pumipiga sa kanya. Ang pinakamasakit na katotohanan ay ang paglalaho ng kanyang pagiging sentro ng mundo ni Javier. Hindi na siya ang nag-iisang musa. Si Javier, sa kanyang kalikasan, ay isang taong nabubuhay sa inspirasyon, at ang kanyang mata ay nagsimulang mahanap ng bagong inspirasyon sa labas ng kanilang tahanan. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Ang kanyang pag-uwi ng hating gabi, na amoy ala at pabango ng ibang babay. Ang mabagong pangalan na nababanggit niya mga batang at student, mga modelo sa gallery, mga makatang nakilala niya sa bar. Si Isabel, na minsan ay naging reyna ng kanyang magulong paraiso, ay naramdaman ang dahan-dahang pagiging isang ordinaryong kasangkapan na lamang. Ang selos ay naging isang lason na dumaloy sa kanyang dugo, ginagawa siyang isang babaeng hindi niya nakilala. Sinusuri niya ang telepono ni Javier habang ito'y naliligo. Inaamoy niya ang bawat damit nito. Naghahanap siya ng mga ebidensya ng isang krimen na alam niyang ginagawa na, ngunit ayaw pa niyang patunayan. Ang dating malayang ibon ay naging isang bantay sa hawla, puno ng takot at kawalan ng tiwala. Ang katapusan ay dumating hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang tahimik at masakit na pagkatuklas. Isang hapon, habang nililinis niya ang kala sa studio, isang sketchpad ang nahulog mula sa ilalim ng kama. Pinulot niya ito, at sa pagbuklat. Nakita niya ang sunod-sunod na guhit ng isang muhang hindi sa kanya. Isang batang babae, na may mahabang buhok at mga matang puno ng pahanga. Ang bawat guhit ay punong detalye, ng lambing, ng isang uri ng pagkahumaling na dati para lamang sa kanya. Sa huling pahina, may isang finished portrait, at sa ilalim nito, nakasulat. Para kay Anja, ang aking bagong liwanag. Walang luhang pumata. Ang naramdaman lamang ni Isabela ay isang matinding panlalamig, na parang ang lahat ng dugo ay umalis sa kanyang katawan. Ang apoy na matagal niyang iningatan ay bigla na lang namatay, iniwan siyang nangingini sa malamig na abo ang katotohanan. Hinintay niya si Javier. Pagdating nito, masaya itong pumasok, may dalang bulala. Ngunit nang makita nito ang sketchpad sa ibabaw ng lamesa at ang walang emosyong mukha ni Isabel, nawala ang ngiti nito. Ano to, Javier? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado sa paraang nakakatakot. Sinubukan nitong mapaliwanag. Isa lang siyang estudyante, Bel, inspirasyon lang, alam mo naman, para sa sining. Inspirasyon. Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya, punong pait. Ganyan din ang sinabi mo sa akin nun. Isa rin ba akong inspirasyon na kapah na luma na ay papalitan na lang? Ipinapalit ko ang buong buhay ko para sa'yo, Javier. Ang pamilya ko, ang respeto nga tao, ang kapayapaan ng loob ko. At ito ang igaganti mo. Sinusubukan mo akong ikulong, Isabela. Sumigaw si Javier, ang kanyang depensa ay naging atake, hindi ako katulad ni Marco. Hindi ako para sa isang tahimik na buhay. Isa akong alagad ng sining. Kailangan kong kalayaan. Kalayaan? Sagot ni Isabel, ang kanyang kalmado ay nabasa ng galit. Kalayaan para manakit, kalayaan para maging irresponsible, huwag mong gamitin ang sining bilang dahilan para sa iyong katarantaduhan. Hindi ka isang malayang kaluluwa, Javier. Isa kang duwa, isang batang lalaki na takot sa responsibilidad at pangako. Ang kanilang pag-away ay ang pinakamasama sa lahat, dahil wala na itong kasunod na pagbabati. Ang masalita ay mapatalim na ibinato hindi para manakit lamang, kundi para pumatay. Sa gabing iyon, napagtanto ni Isabel ang isang mapait na aral, ang isang buhay na itinayo sa purong pagnanasa ay kasinungalingan, dahil ang pagnanasa ay panandalian. Kumukupas ito, naglalaho, at kapag nawala na ito, kung walang pundasyon ng respeto, tiwala, at tunay na pagkakaunawaan, wala nang matitira kundi maguho. Ang mismong katangian na minahal niya kay Javier ang kanyang pagiging maylap, ang kanyang nag-aalap na kaluluwa ay siya ring katangiang dahilan kung bakit hindi ito kailanman magiging isang tapat na kabiyak. Ang kanilang paghihiwalay ay pangit at magulo. Naagawan sila sa ilang magagamit na kanilang naipundar.
Ang pagmamahal ay naging puro galit at panunumbat. Sa huli, si Isabela na ang sumuko. Kinuha niya ang kanyang nga damit, ang kaunting pera na kanyang naipon, at umalis sa apartment na minsan ay naging kanyang paraiso at ngayon ay naging kanyang impyerno. Walang pamilyang mauwian. Walang mga kaibigang matatakbuhan. Nangupahan siya sa isang maliit, walang lamang kuwarto sa isang boarding house. Ang katahimikan sa kanyang bagong tirahan ay nakakabingi. Ito ay mas masahol pa kaysa sa katahimikan sa bahay ni Marco, dahil noon, kahit papaano, mayroon siyang kapayapaan. Ngayon, ang mayroon lamang siya ay isang malawak na kawalan. Nawasak siya ng higit pa kaysa noong iniwan niya si Marco. Dahil noon, iniwan niya ang isang buhay na hindi niya gusto para sa isang pangarap. Ngayon, ang pangarap mismo ang nagwasak sa kanya. Nawala sa kanya hindi lamang ang kanyang pangalawang asawa, kundi pati na rin ang kanyang paniniwala sa isang uri ng pag-ibig na akala niya ay pinakamataas sa lahat, ang pag-ibig na naalab, mapuso, at walang hangganan. Habang nakaupo siya sa sahig ng kanyang bagong kwarto, napapaligiran ng kanyang nga maleta, naramdaman ni Isabel ang matinding panlalami. Ang apoy ay tuluyan nang namatay, at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa dilim. Ilang taon ang lumipas na parang maapahina sa isang librong dahan-dahang isinasara. Pagkatapos ng unos na dala ni Javier, si Isabel ay naiwang wasak at maisa sa isang mundong tila kinalimutan na siya. Ang nga unang taon ay isang malabong panaginip ngang papuporsigi at paisa. Ang kanyang buhay ay umikot sa pagitan ng dalawang trabaho, waitress sa umaga, intruder sa gabi at sa pag-uwi sa isang maliit na kwartong inupahan na amoy luma at may kalungkutan. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito ang payapang katahimikan ng buhay kay Marco, o ang maingay na katahimikan pagkatapos ng away kay Javier. Ito ay katahimikan ng kawalan, ng pagiging lubos na mag-isa. Sa panahong ito, natutunan niyang mabuhay ng walang anino ng isang lalaki. Ang bawat sentimong kinikita niya ay mula sa sarili niyang pawis. Ang bawat desisyon ay kanya lamang. Sa gitna ng hirap, may isang bagong uri ng lakas na tumubo sa loob niya, isang lakas na hindi nakasandi sa pagmamahal o pagnanasa ng iba, kundi sa sarili niyang kakayahang bumangon. Nagsimula siyang magbasa ulit, hindi nga nobelang romansa, kundi nga libro tungkol sa negosyo at self-improvement. Naenroll siya sa mga short courses sa gabi para madagdagan ang kanyang kaalaman. Dahan-dahan, muli niyang binuo ang kanyang sarili, piraso bawat piraso, mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Ang Isabel na bumabangon mula sa abo ay hindi na ang mapuso na babaeng nahanap ng apoy o ang nainip na asawang nahanap ng kalayaan. Siya ay mas matalino na, mas maingat, at higit sa lahat, pagod na. Pagod na sa matitinding emosyon, sa mga alon ng saya at fight. Ang hinahanap na niya ngayon ay hindi na ang kidlat, kundi ang isang payapang dalampasigan. Sa kanyang pagbangon sa mundong korporasyon, nakilala niya si Leo. Si Leo Alcazar ay isang kilalang negosyante, isang biyudo sa edad na 50, na may isang uri ng dignidad at katahimikan na agad na nabibigay ngang pakiramdam ng seguridad. Nakakilala sila sa isang business conference kung saan si Isabel ay isa sa mga organizer. Hindi ito isang pagtatakpong punong kuryente o matitih na mapang-akit. Sa halip, ito ay isang pagtatakpong punong respeto. Napansin ni Leo ang kanyang husay sa trabaho, ang kanyang katalinuhan, at ang isang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata na tila pamilya dito. Ang panliligaw ni Leo ay isang mabagal at maginoong sayaw, isang bagay na hindi pa nararanasan ni Isabel. Hindi ito ang pamilya na paalaga ni Marco o ang mapuso na panunuyo ni Javier. Ang kay Leo ay isang panliligaw na ginawa ng isang taong may sapat na gulang at karanasan. Dinadala siya nito sa matahimik na restaurant kung saan sila'y nakakapag-usap ng mayos. Tinatanong siya nito tungkol sa kanyang nga opinyon sa politika, sa kanyang nga ambisyon sa buhay. Nakikinig ito, tunay na nakikinig sa paraang nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang isip ay kasing halaga ang kanyang ganda. Siya ay maingat, hindi nagmamadali. Naramdaman nitong may daladalang bagahe si Isabel mula sa nakaraan at hindi niya ito sinubukang buksan. Sa halip, binigyan niya ito ang espasyo at panahon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang restaurant na tanaw ang buong siyudad, ikinuwento ni Leo ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, ang kanilang 30 taong pagsasama, at ang kalungkutang dulot ng kanyang pagkawala. Sa kanyang masalita, walang pait. Tanging isang malalim na pagmamahal at paggalang.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang koneksyon kay Leo. Hindi koneksyon ng pagnanasa, kundi koneksyon ng dalawang kaluluwang nakaranas na ng matinding pakawala. Alam kong hindi naging madali ang buhay para sa iyo, Isabel, sabi ni Leo, ang kanyang nga mata ay puno ng paunawa. At hindi ako narito para maalok ngang isang naalap na paibig na tulad ng sa manobela. Masyado na tayong matanda para doon. Ang inaalok ko ay isang bagay na mas simple, ngunit marahil ay mas mahalaga, kapayapaan. Isang tahanan na tahimik, isang pagsasamang puno ng respeto at pagkakaibigan. Isang kanlungan mula sa lahat ng unos. Ang nga salitang iyon ay tumagos sa pagod na puso ni Isabel. Kapayapaan. Kanlungan. Ito ang nga bagay na hindi niya alam na kanyang hinahanap. Naalala niya ang pagkabalisa sa piling ni Javier, ang patuloy na takot at kawalan ng katiyakan. Naalala niya ang pagkainip sa piling ni Marco, ang pakiramdam ng pagiging nakakulong. Ang inaalok ni Leo ay ibang-iba. Ito ay isang pagpipilian, isang kasunduan sa pagitan ng dalawang taong may sapat na gulang na alam na ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ang kanyang desisyon na pakasalan si Leo ay hindi ginawa sa bukso ang damdamin. Ito ay isang desisyong pinag-isipang mabuti, isang desisyon ng isip, hindi ng puso. Tinimbang niya ang lahat. Sa isang banda, ang alaala na apoy, ng matinding pagnanasa na nakparamdam sa kanya na siya ibuhay. Sa kabilang banda, ang pangako ng isang buhay na walang takot, walang gulo, walang sakit. At sa yutong iyon ng kanyang buhay, mas matimbang na ang pangalawa. Pumaya siyang maging asawa ni Leo dahil pagod na siyang masaktan. Pumaya siya dahil ang kapayapaang inaalok nito ay mas mahalaga na kaysa sa anumang panandaliang kaligayahan. Ang kanilang ikatlong kasal ay elegante, marangal, at tahimik. Ginanap ito sa isang hadin na puno ng puting bulaklak, dinaluhan ng kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Leo. Suot ang isang simpleng bestida, si Isabel ay mukhang isang perpektong ginang kalmado, matikas, at kontento. Ang buhay nila bilang mag-asawa ay naging eksakto sa ipinangako ni Leo. Ang kanilang bahay ay malaki, moderno, at laging tahimik. Si Leo ay isang asawang maalaga at mapagmahal sa paraang banayad at hindi humihingi ng kapalit. Ibinigay nito sa kanya ang lahat ng material na bagay na maring hilingin ng isang babae. Higit sa lahat, ibinigay nito sa kanya ang seguridad na matagal nang nawala sa kanya. Naging abala siya sa pagiging asawa ng isang CEO, sa pagdalo sa mga charity event, at sa pamamahala ng ilang magandang tahanan. Sa paningin ng mundo, sa wakas ay natakpuan na ni Isabel ang kanyang happily ever after. Gabi-gabi, bago matulog, hahalikan siya ni Leo Sano, isang halik na puno ng pagmamahal ngunit walang pagnanasa. Tatabihan niya ito sa kanilang malawa at malamig na kama, at makakaramdam siya ng pasasalamat. Ligtas siya, payapa ang kanyang buhay, ito ang tamang desisyon. Ito ang buhay na dapat para sa kanya. Ngunit minsan, kapag gising pa ang kanyang diwa sa kalaliman ng gabi, habang nakikinig sa mahinang pagilid ni Leo, tatayo siya at tatanaw sa bintana, sa madilim na hardin. At sa gitna ng perpektong katahimikan ng kanyang perpektong buhay, makakaramdam siya ng isang pamilyar na katanungan, isang mahinang bulong mula sa isang parte ng kanyang sarili na akala niya'y matagal nang namatay. Ito na lang ba talaga? Ang buhay sa piling ni Leo ay parang isang mahabang hapon ng linggo payapa, komportable, at walang anumang sorpresa. Ang bawat araw ay isang maingat na inayos na obra, mula sa kanilang almusal sa hardin habang binabasa ang pahayagan, hanggang sa kanilang hapunan kung saan ang pinag-usapan ay ang takbo ng stock market at mga bagong proyektong pang-infrastruktura. Si Leo, sa kanyang marahan at maginoong paraan, ay ibinigay sa kanya ang lahat. Ngunit ang lahat ng iyon ay nasa labas ng silid tulugan. Sa loob nito, ang kanilang pagsasama ay isang tahimik na pagkakaibigan. Ang kanilang pagtatalik ay bihirang mangyari, at kapag nangyari man, ito ay banayad, puno ang pag-alaga, ngunit walang anumang bakas ang apoy. Para itong isang formal na sayaw na kabisado na nila ang bawat hakbang. Ang kanilang malawak at eleganteng silid, na may mamahaling makasangkapan at seda na kumot, ay laging malamig. Dito, si Isabel ay hindi kailanman pinakpawisan dahil sa pagnanasa. Siya ay isang reyna sa isang palasyong yari sa yelo, ligtas at iginagalang, ngunit anti-anting namamanhit sa lamig. Ang pakiramdam ng pagiging isang magandang palamuti sa perpektong buhay ni Leo ay nasimulang magiwa ng isang butas sa kanyang pagkatao. Upang punan ito,
At sa payudok na rin ni Leo na nais siyang makitang may sariling pinakakaabalahan, nagpasil siyang bumalik sa trabaho. Bilang isang proyekto, ipinakatiwala sa kanya ni Leo ang pamamahala sa pinakabago at pinakamalaking real estate development ng kanilang kumpanya, isang marangyang high-rise condominium na idinisenyo para maging isang bagong hiyas sa kalangitan ng siyudad. Para kay Isabel, ito ay isang pagkakataon upang muling patunayan ang kanyang sarili, upang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan bukod sa pagiging asawa ni Guy Alcazar. Ang Mundo and Korporasyon ay isang maligamgam na pagbabalik para sa kanya. Ang istruktura, ang deadline, ang mapapupulong lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng isang bagong sigla. Sa loob ng makintap na conference room, siya ay sigang Isabel Alcazar, ang project manager. Ang kanyang opinyon ay may bigat, ang kanyang desisyon ay sinusunod. Dito, muli niyang naramdaman ang kanyang halaga. At dito niya nakilala si Daniel. Si Daniel Serrano ang punong arkitekto ng proyekto, isang batang bituin mula sa isang kilalang architectural firm. Ang kanilang unang pakikita ay sa isang formal na pagpupulong. Habang ipinipresenta ni Daniel ang kanyang mga disenyo sa malaking screen, si Isabel ay hindi lamang humanga sa kanyang talento, kundi pati na rin sa enerhiyang dala nito sa silid. Siya ay bata pa, marahil ay nasa mga unang taon ng kanyang 30s, ngunit ang kanyang kumpiyansa at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay tila sa isang taong matagal ng bihasa. Punong pasyon ang kanyang bawat salita habang ipinapaliwanag niya ang bawat linya at kurba ng kanyang disenyo, isang pasyon na agad na nagpaalala kay Isabel ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Pinagmasdan niya si Daniel. Matangkad ito at matipuno ang katawan na bakat sa kanyang suot na puting long sleeve shirt na nakarolyo hanggang siko, ipinapakita ang kanyang malakas na mabraso. Ang kanyang buhok ay maikli at mayos, ngunit may ilang hibla na tila may sariling buhay, bumabaksak sa kanyang kapag siya ay yumuyuko sa kanyang mga plano. Ngunit ang pinakapumukaw sa pansin ni Isabel ay ang kanyang mata at ngiti. Ang kanyang mata ay matalas, puno ambisyon at talino, at kapag tumitingin ito sa kanya, may isang kislap ng pahanga na hindi may tatago. Ang kanyang ngiti ay hindi ang malawak na ngiti ng isang malayang kaluluwa, kundi isang ngiting may tiwala sa sarili, medyo mayabang, na tila ng aakit at ng hahamon. Sa bawat kilos ni Daniel, sa bawat salita niya, nakikita ni Isabel ang isang anino ni Javier, isang mas pinakinis, mas profesional, ngunit parehong nag-alap na bersyon. Si Daniel ang multo ang buhay na kanyang tinalikuran, ang representasyon ang lahat ng pagnanasang pinili niyang ibaon. Ang kanilang maunang interaksyon ay laging profesional, ngunit laging may hindi may paliwanag na tensyon sa pagitan nila. Sa masunod-sunod na pagpupulong, napansin ni Isabel na ang mga presentasyon ni Daniel ay laging nakadirekta sa kanya. Hinihingi nito ang kanyang opinyon higit kaninuman, ang kanyang mga mata ay laging naghahanap sa kanya, at kapag natatama ang kanilang mapaningin, ito ay nananatili rin ng isang segundo na mas mahaba kaysa sa nararapat. Magaling ang iyong pananaw sa aesthetics, Guy Alcazar, sabi nito minsan, pagkatapos niyang magbigay ang isang suhestiyon. Ang papuri ay proporsyonal, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, ang init sa boses nito, ay tila may mas malalim na kahulugan. Isang araw, habang sinusuri nila ang isang floor plan sa kanyang opisina, aksidenteng nadikit ang kanilang kamay sa ibabaw ng papel. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa braso ni Isabel, isang pamilya na kuryenteng matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ni Daniel. Alam nitong may epekto ito sa kanya. Sinubukan ni Isabel na labanan ang nararamdaman. Pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili gabi-gabi na siya ay asawa ni Leo, na siya ay masaya at kontento na. Ang buhay niya ngayon ay payapa. Hindi niya maaring hayaan ang isang batang arkitekto na sirain ang kanlungang maingat niyang pinili. Ngunit ang kanyang katawan at ang kanyang puso ay may sariling alaala. Ang katawan niyang namanhit sa loob ng maraming taon ay biglang nagising sa atensyon ni Daniel. Ang puso niyang natutong maging kalmado ay nasimula na namang tumibo ng mas mabilis. Ang atensyon ni Daniel ay isang droga. Ang kanyang papuri, ang kanyang palihim na sulyap, ang kanyang presensya, lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay muling isang babae, isang bagay ng pagnanasa, at hindi lamang isang kagalang-galang na asawa. Ang multo ang nakaraan ay hindi lamang isang anino, ito ay nakakaroon ng laman, and boses,
en isang ngiti na nanganggako en panganib. Isang gabi, pagkatapos ang isang mahabang araw ang trabaho kasama si Daniel, umuwi si Isabel sa kanyang tahimik at perpektong tahanan. Nadatnan niya si Leo sa sala, nagbabasa ng libro, na bumati sa kanya ng isang matamis na halik sa pisngi. Pumasok siya sa kanilang malawak na banyo at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng nasa huling mga taon ng kanyang 30s, elegante, at may dignidad. Ito si Ngang Isabel Alcazar. Ngunit sa liko ng mamatang iyon, nakita niya ang isang kislap na matagal nang nawala, isang kislap ng panganib, ng kaguluhan, ng buhay. Ang multo ay hindi lamang nagising. Ito ay nagsisimula ng magasik ng lagim sa kanyang payapang kaharian. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sa halip na takot, ang naramdaman niya ay isang nakakakilabot na pananabi. Ang profesional na linya sa pagitan ni Isabel at Daniel ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa isang biglaang paktawid, kundi sa dahan-dahang pabura na tila ginagawa gamit ang isang lapis. Nagsimula ito sa mga business lunch. Sa una, kasama nila ang ibang miyembro ng team. Ngunit di nagtagal, sila na lamang dalawa ang natitira. Laging may dahilan na kailangan nilang pausapan ang sensitibong detalye ng proyekto ng sila lang. Ang pausap na nagsimula sa budget at building materials ay napupunta sa mga personal na bagay. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap na magtayo ng sariling firm. Ikinuwento naman ni Isabel, sa paraang maingat at may pada, ang kanyang hilig sa sining na matagal na niyang kinalimutan. Sa mga tanghaliang iyon, sa isang sulok ng isang abalang restaurant, sila ay hindi na boss at empleyado, kundi 2 taong nakahanap ng isang pamilyar na kaluluwa sa isa't isa. Sumunod ang pagpupulong na tumatagal hanggang dapit hapon. Kapa ang opisina ay nagsisimula ng mabakante at ang tanging naririnig na lang ay ang ugong ng aircon, mananatili silang dalawa sa conference room, nakayuko sama blueprint. Sama sandaling iyon, ang hangin ay nagiging siksik sama hindi sinasadyang pagdampi. Ang pag-abot niya sa isang ruler at ang pagkanti ng kanyang braso sa braso ni Isabel, ang paglapit niya para ituro ang isang detalye at ang hininga niyang nararamdaman ni Isabel sa kanyang batok. Ang nga ito ay malilit na aksidente, ngunit paulit-ulit na nangyayari, at sa bawat pagkakataon, isang alon ng init ang dumadaloy sa katawan ni Isabel, isang paalala na ang kanyang katawan, na matagal nang natutulog, ay marunong pa palang magising. Pagkatapos ay dumating ang text message. Nagsimula ito ng walang malisya, isang link sa isang article tungkol sa bagong architectural design, isang tanong tungkol sa schedule kinabukasan. Ngunit ang mga mensahe sa gabi ay unti-unting naging personal. Hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin yung sinabi mo kanina tungkol sa kulayng lobby. At minsan, isang simpleng kamusta ang araw mo? Na dumarating sa oras na alam niyang kasama na ni Isabel si Leo. Ang kanyang telepono ay naging isang sisiglan ng kanilang nalihim. Isang maliit na bintana kung saan nagaganap ang isang relasyong hindi dapat mabuhay sa liwanag. Bawat tunog ng notifikasyon ay nakdudulot sa kanya ng halo-halong kaba at kilig, isang mabilis na pagtibok ng puso na sinundan agad ng matinding pagkakasala. Habang lumalalim ang kanilang hindi pinapangalanang relasyon, nagbago rin si Isabel. Ginawa niya ito sa paraang hindi halata, ngunit sinadya. Ang kanyang madami pang opisina, na dati konserbatibo at simple, ay nakaroon ng bagong anyo. Ang pencil skirt ay mas humapit na sa kanyang balakang, ipinapakita ang kurba na pinahirapan niya sa gym. Ang kanyang mablusang seda ay tila mas manipis sa ilalim ng ilaw ng opisina, na bibigay ng isang pahiwati ng kanyang suot sa ilalim. Muli niyang isino ang takong na mas matataas, na nagbibigay ng isang mapangakit na indayo sa kanyang paglakad. Sinasabi niya sa kanyang sarili na ito ay para sa kanyang kumpiyansa, para maramdaman niyang siya pa rin ang may kontrol. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang para sa mamata ni Daniel ang lahat ng iyon. Naging laboratorio niya ang kanyang banyo, nahahanap ng perpektong pabango. Pinili niya ang isang amoy na komplikado matamis sa una, ngunit may isang nakatagong anghang na naiwan sa hangin. At napansin iyon ni Daniel. Isang hapon, habang nakatayo sila sa elevator, sinabi nito sa mahinang boses, "Ang bango mo." At pagkatapos, lumapit ito ng bahagya, sa paraang halos mahalikan na ang kanyang leg, at ibinulong, nakakabaliw ang amoy na yan. Ang init ng kanyang hininga sa kanyang balat ay naiwan ng marka na mas matindi pa kaysa sa isang tunay na halik.
Naging isang laro ang bawat araw sa opisina, isang sayaw ang tukso. Si Isabel ay naging sobrang palaisip sa titik ni Daniel. Alam niya kapaang na mata nito ay nasa kanya. Habang naglalakad siya palayo, nararamdaman niya ang titik nito sa kanyang likod, sa paindayo ng kanyang nga balakang. Kapag siya'y nakayuko sa lamesa, nararamdaman niya ang tingin nito sa kanyang dibdib na natatapan lamang ng manipis na seda. Hindi ito isang tinging bastos, kundi isang tingin ng masiding paganga, ng isang artistang pinag-aralan ang bawat linya at kurba ng kanyang obra. At sa halip na may lang, isang bahagi sa kanya ang nagagala dito. Ang pakiramdam na muling maging isang obheto ngeng pagnanasa ay isang lason na masarap inumin. Ang kanyang giyera ay nasa loob. Sa gabi, sa tabi ng kanyang natutulo na asawa, si Leo, na ang tanging kasalanan ay ang pagiging sobrang buti, kinakain siya ng konsensya. Hinahawakan niya ang kamay ni Leo, isang kamay na nagbigay sa kanya ng lahat, at nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kataksilan. Alam niya ang daang ito, 2 beses na niya itong tinaha, at sa dulo nito ay laging may pagkawasa. Ang alaala ng sakit, ng kahihiyan, ay isang malakas na babala. Ngunit sa umaga, papasok niya sa opisina at makikita ang ngiti ni Daniel, ang lahat ng babala ay naglalaho na parang hamok. Ang pang-akit na maramdamang buhay, na maramdamang nananasa at ninanasa, ay mas malakas. Kinukumbinsi niya ang sarili na ito ay isang laro lamang, isang pampalipas oras. Hanggat walang nangyayari, walang kasalanan, bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang kasinungalingan iyon. Ang bawat sulyap, bawat teks, bawat pagdampi ay isang maliit na kasalanan na napapatong-patong, bumubuo ang isang tore na malapit ng gumuho. Isang gabi, sila na lamang ang natira sa opisina. Tinatapos nila ang isang importanteng presentasyon. Ang tanging ilaw ay mula sa isang desk lamp, lumilihang isang maliit at intimong espasyo sa gitna ng malawak na kadiliman. Tumayo si Daniel para kumuha ng kape, at sa kanyang pagbalik, tumayo ito sa likod ng upuan ni Isabel, nakatingin sa computer screen. Inilapak nito ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isabel. Pagod ka na, sabi nito, ang kanyang boses ay malambing. Nasimulan nitong marahang masahiin ang kanyang nga balikat, nanigas si Isabel. Ang bawat pagpisil ng kanyang nga daliri ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi siya naksalita. Hindi siya gumalaw. Ipinikit niya ang kanyang mata at hinayaan ang sarili na malunok sa pakiramdam. Ang kanyang katahimikan ay isang paanyaya. Dahan-dahang yumuko si Daniel, ang kanyang muka ay papalapit sa kanya, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. Ito na. Ang sandaling pareho nilang hinihintay. Ngunit bago malapat ang kanilang labi, biglang tumuno ang telepono ni Isabel. Si Leo. Agad na napatayo ng tuwid si Isabel, na parang napaso, habang si Daniel ay mabilis na lumayo. Ang mahika ay nabasag. Ngunit ang pangako nito ay naiwan sa hangin, mas matingkad at mas mapanganib kaysa dati. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang business trip. Isang 2 araw na conference sa isang kalapit na lungsod, isang event na kailangan nilang parehong daluhan. Ito ang perpektong dahilan, ang perpektong pagkukunwari. Ang pagsisinungaling kay Leo ay mas madali sa pagkakataong ito, na siyang lalong ikinatakot ni Isabel. Naging sanay na siya. Makahiwalay kami ng hotel ni Daniel, siyempre. Kasama ko sa kwarto si Sarah mula sa marketing, sabi niya kay Leo habang inaayos ang kanyang maleta, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Hinalikan siya ni Leo sa noo. Mag-ingat ka. Tumawa ka kapag nakarating ka na. Ang kabutihan nito ay parang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Ang hotel ay moderno at malawak, ang uringang lugar na walang personalidad, ginawa para sa mga taong pansamantalang dumadaan lamang. Isang lugar na perpekto para sa isang kasalanang walang plano para sa kinabukasan. Pagkatapos ng unang araw ng conference, nagiwalay ang kanilang mga kasama, ngunit nakpaiwan silang dalawa sa hotel bar, sa dahilan na kailangan nilang pausapan ang presentasyon kinabukasan. Ngunit walang blueprint na inilabas, walang madokumentong binuksan. Ang tanging mayroon ay ang kanilang nga titik sa ibabaw ng kanilang nga baso ng ala, isang pag-usap na walang salita, puno nga pangakong matagal ng binitawan sa hangin. Iniisip ko kung anong kulay ang suot mo sa ilalim niyan, biglang bulong ni Daniel, sapat lang para marinig niya. Muntik nang may buga ni Isabela ang kanyang iniinom, itim. Sagot niya nang hindi naisip,
Isang katotohanang bigla na lang lumabas sa kanyang bibig, isang paamin, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel. Alam ko. Hindi na nila tinapos ang kanilang pangalawang baso. Tahimik silang tumayo at sumakay sa elevator. Ang bawat palapa na kanilang inaayat ay parang isang pakbilang patungo sa hindi maiwasan. Papasok sa silid ni Daniel. Ang katahimikan ay mabigat. Walang nagsalita. Inilok ni Daniel ang pinto at humarap sa kanya. Sa likod nito, ang malaking bintana ay nakpapakita ngang kumikinang na tanawin ng siyudad sa gabi. Nakatayo si Isabela sa gitna ng silid, hindi makagalaw, na parang isang usa na nasilaw sa liwanag. Ito na. Ang huling pagkakataon para umatras, ngunit ang kanyang nga paa ay tila nakabaon sa sahig. Lumapit si Daniel, dahan-dahan, na parang ayaw siyang takutin. Huminto ito sa harap niya at marahang hinawakan ang kanyang muha. Isabel, ang kanyang pangalan ay isang bulong, isang panalangin. Ang ganda mo. At hinalikan siya nito. Ang lahat ng pinigilang pananasa mula sa mga nakdaang linggo ang ngasulyap, ang ngapadampi, ang ngabawal na teks ay sumabok sa halik na iyon. Ito ay desperado, gutom, at puno ng katiyakan. Tumugon si Isabel, ang kanyang nga braso ay pumulupot sa leg ni Daniel, hinihila ito palapit. Ang lahat ng rason, lahat ng takot, lahat ng pagkakasala ay nalusaw sa init ng sandaling iyon. Ang kanilang magkatawan ang nausap sa wikang kapwa nila na intindihan. Ang kanyang nga kamay, ang nga kamay ng isang arkitektong sanay magdisenyo, ay nagsimulang hubarin ang kanyang corporate armor. Dahan-dahan nitong tinanggal ang butones ang kanyang blusang seda, bawat isa ay isang maliit na paksuko. Hinubat nito ang kanyang palda, hinayaang bumaksak sa sahig, kasama ang kanyang dignidad. At nang sa wakas ay nakatayo na siya sa harap nito, suot lamang ang itim na puntas na sadyang pinili niya para sa gabing iyon, isang mahinang ungol ang kumawala kay Daniel. Itim ang kulay ang gabi ang panganib ang isang kasalanang mas may kalkulasyon kaysa sa pulang apoy na inialay niya noon kay Javier. Binuhat siya ni Daniel at marahang inihiga sa kama na may malalami at puting kumot. Ang lamig niyon sa kanyang mainit na balat ay napadala ng pangingilabot sa kanyang buong katawan. Daniel, hindi dapat. Sinubukan niyang sabihin. Isang huling, mahinang protesta. May asawa ako. Wala siya rito, Belle, bulong nito, ang kanyang ngahali ay gumagapang mula sa kanyang lik, pababa sa kanyang dibdib. Ngayong gabi, akin ka lang. Ang kanyang patutol ay nalunok sa isang alon ng paknyanasa na hindi na niya kayang labanan. Ang batang katawan ni Daniel, puno ng lakas at sigla, ay isang pagising para sa kanya. Ang kanyang gahaplos ay hindi ang banayat na paalaga ni Marco, o ang magulong paksinta ni Javier. Ang maito ay tiyak, may layunin, at alam kung paano pukawin ang bawat natutulok na ugat sa kanyang katawan. Ang halimaw na akala niya ay pinatulok na ni Leo ay hindi lang nagising. Ito ay umungal, gutom at sabik. Ang bawat paggalaw ay isang pagbabalik sa kasalanan, isang pag-amin na siya pa rin ang babaeng iyon, ang babaeng laging naghahanap, laging kulang. Ang ngatuno sa silid ay ang kanilang nga ungol, ang ngahibi ni Isabelle na halo ng sakit at sarap, ang pangalan ni Daniel na pauli-ulit niyang sinasambit na parang isang mantra. Ibinigay niya ang lahat, sumuko ng walang anumang pag-alinlangan. At sa rurok ng kanilang pagsasama, habang ang mundo sa labas ng kanilang bintana ay nakpapatuloy sa pag-ino, ang kanyang sariling mundo ay huminto, gumuho, at muling nabuo sa loob ng ilang segundo ng makasalanang kaligayahan. Pagkatapos ng lahat, habang nakahiga sila sa gitna ng nagulong nga kumot, ang tanging maririnig ay ang kanilang nga pahinga. Ang katawan ni Isabel ay pagod ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ito ang eksenang pauli-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang eksenang nasimula ngang lahat ng kwento. Ngayon, narito na naman siya, dinadala pabalik ngang tadana sa parehong lugar, sa parehong kasalanan. Tiningnan niya si Daniel, na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi, ang mukha ay payapa at bata. At sa tabi ngang binatang ito, naramdaman ni Isabel ang kanyang edad, ang kanyang pagod. Ginawa niya ulit. Isinakripisyo niya ang kapayapaan, ang seguridad, ang kabutihan ng isang lalaking walang ginawa kundi mahalin siya, para sa ilang sandali ng naalap na paknanasa. Akala niya, sa kanyang pangatlong pagkakataon, magiging iba na. Akala niya, ang pagpapakasal para sa kapayapaan ay sapat na para paamuin ang bagyo sa loob niya. Ngunit ngayon, sa malamig na silid ng hotel na ito, napagtanto niya ang katotohanan.
Ang bagyo ay hindi kailanman nawala, ito'y natutulok lamang, naghihintay. Hindi si Daniel ang lumikha ang bagyo. Binigyan lamang niya ito ang pangalan at ang dahilan para muling magwala. Habang nakahiga sa dilim, sa tabi ng isang halos estrangherong lalaki, naramdaman ni Isabel ang isang kalungkutang mas malalim pa kaysa sa dati. Ang siklo ay nasimula na naman. At sa pagkakataong ito, mas nakakatakot ang lahat, dahil alam na niya kung saan ito patungo. Ang paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan ay isang paglalakbay pabalik sa kanyang pagkukunwari. Bawat kilometrong tinatakbo ngang sasakyan palayo sa hotel ay parang isang pagila sa tanikalang muli niyang isinusuot sa kanyang lig. Ang bawat pamilya na kali sa kanilang subdivision ay isang paalala sa perpektong buhay na kanyang dinudungisan. Pagpasok niya sa malaki at tahimik nilang bahay, ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ngang nilulutong pagkain at ang malinis na sahig na kumikinang. Ito ang amoy ngang kayusan, ang amoy ngang kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang damit, sa kanyang balat, dala-dala pa niya ang amoy ni Daniel, isang bawal na halimuyak na sumisiga ang kanyang kasalanan. "Welcome home, mahal," bati ni Leo, lumabas mula sa kusina na may ngiti sa kanyang maklabi. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Napapikit si Isabel, pinipigilan ang sarili na mapaatras sa haplos na hindi na niya karapat-dapat. Ang simpleng kabaitan ni Leo ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Ipinagluto kita ng paborito mo, duktong panito," walang kamalay-malay sa lason na dalang ang kanyang asawa pauwi. Habang nahahapunan sila, kinailangan ni Isabela na makuwento tungkol sa isang conference na hindi naman talaga niya pinansin. Naimbento siya nga detalye tungkol sa nga seminar, sa nga taong nakilala niya. Ang bawat salita ay isang bagong kasinungalingan na idinadakdak sa bundok ng kanyang pagkakasala. Tumingin siya kay Leo, sa mabuti at tapat na lalaking nasa harap niya, at isang matinding pakasuklam sa sarili ang bumalot sa kanya. Paano niya nagawa ito sa kanya? Paano niya nagawang ipapalit ang dalisay na pagmamahal nito para sa ilang oras ng nakaw na alih? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang akyat na para maligo. Ngunit sa halip na dumiretso sa banyo, huminto siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanilang pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Sa panlabas, siya pa rin si Isabel Alcazar elegante, may poise, ang perpektong asawa ng isang CEO. Ngunit sa likod ng mamatang iyon, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang anino ng isang batang asawang nainip sa piling ni Marco. Nakita niya ang anino ng isang mapuso na musa sa magulong mundo ni Javier. At ngayon, nakikita niya ang anino ng isang taksil, isang babaeng nasa bingit ng kanyang pangatlong pagkawasa. Sino ba talaga siya? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Siya ba ang babaeng hinubok ngang lalaking kanyang minahal? Ang babaeng nahahanap ng seguridad kay Marco, nga apoy kay Javier, at ng kapayapaan kay Leo? O ang lahat ba sila ay mga pansamantalang daungan lamang para sa isang kaluluwang walang hanggan ang pakauhaw? Napatanto niya ang isang masakit na katotohanan. Ang problema ay hindi si Marco, hindi si Javier, at lalong hindi si Leo. Ang problema ay siya. Ang butas sa kanyang pagkatao ay nasa loop, isang malalim na balon na hindi kayang punuin ng pagmamahal o yaman ng sinumang lalaki. Siya ay isang suga pa hindi sa alak o sugal, kundi sa pakiramdam na siya ay ninanasa, sa kilig na pagiging bawal, sa drama na pag-ibig na nag-alab. Ang kapayapaan ay nakakainip para sa kanya, at ang katahimikan ay isang ingay na hindi niya matiis. Pumasok siya sa kanilang silit tulugan. Natutulo na si Leo. Ang kanyang pahinga ay marahan at payapa ang tunok mismo ng buhay na kanyang sinisira. Maingat siya nakbihis, isino ang kanyang seda na pantulo, at humiga sa kanyang panik ng kama, malayo kay Leo, na parang ang distansya ay makakapaprotekta dito mula sa dumi na dala niya. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang isip ay isang magulong entablado ngang gaalaala at pagsisisi. At pagkatapos, sa katahimikan ng gabi, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang mahinang tunog ng notifikasyon ang bumasak sa katahimikan. Hindi niya kailangang tingnan kung sino, alam na niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang telepono, sa malamig na liwanag mula sa screen, nabasa niya ang salita mula kay Daniel. "Hindi ako makatulog. Ikaw lang ang inisip ko." Nakatayo si Isabela sa gitna ng madilim na silid, naliligo sa asol na liwanag ng telepono. Sa kanyang kanan, ang kanyang natutulog na asawa, ang simbolo ng kanyang kanlungan, ng kanyang piniling kapayapaan. Sa kanyang kamay, ang telepono,
ang simbolong apoy ng panganib ng isang pamilya na daan patungo sa pagkawasak. Ang buong buhay niya ay tila nakita-kita sa sandaling iyon, sa pagpipiliang nasa harap niya. Ang kwento ay hindi natapos sa kanyang pagpindot ng reply o delete. Nakatapos ito sa kanyang pananatiling nakatayo ron, sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng dalawang bersyon ng kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay isang bilo, isang walang katapusang paulit ng parehong pagkakamali sa iba-ibang anyo, na hinihila ng isang gutom na hindi kailanman nabubusok. Ang tanong na naiwan sa hangin, na bumabagaba sa kalaliman ng gabi, ay hindi kung sasagutin ba niya si Daniel. Ang tunay na tanong ay, kailan darating ang susunod na Daniel? At ang susunod pa. Dahil para kay Isabel, ang katahimikan ay hindi isang hantungan, kundi isang pansamantalang pahinto lamang, bago muling magsimula ang paghahanap sa bagyo.